Sambayanang Boaqueño, makialam at makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry on Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carrion tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon dito sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Carry on Air. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong buwat, carry on, mahal na mahal ko po kayo. mga kababayan.
Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari po na lahat ay magsitayo para po sa ating pambungad na panalangin. Panalangin sa araw ng kalayaan. Dakilang Diyos, Ama namin, sumasalangit ka. Itinataas namin ang iyong pangalan ngayong araw na ito, kung saan inalala namin ang araw ng kalayaan ng aming bansang Pilipinas. Dumadalangin kami na patnubayan, gabayan, at maging mapayapa ang pagdiriwang na ito. Sangkapan ninyo kami ng makadiyos na karunungan at di makasariling lingkod bayan ang mga lider ng aming bansa. Mamayani nawa ang pagkakaisa ng aming lahing kayumanggi at dugong Pilipino. Huwag nawang maulit pang mayumurak sa aming kasarinlan, karapatan at mawala ng demokrasya mula sa makabagong mananakop sa bansa. Magkaroon nawa ng pag-asa para sa kinabukasan ng aming mga anak at magiging anak ng aming mga anak. May wagayway nawa ang bandila ng katarungan, pag-ibig at kapakumbabaan mula sa mga bayaning lider ng bansa. Mamalagi nawa sa puso ng bawat Pilipino ang takot sa Diyos upang di kami masinsay sa paggawa ng kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong di masayod na biyaya at pagmamahal sa mga mamamayang Pilipino. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pag-awit ng hinirang o pambansang awit ng Pilipinas. Pangungunahan po ito ng Philippine National Police. Agad na magsusundan ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas sa pangunguna ng Senior Girl Scout Camille L. Almonte from Girl Scouts of the Philippines. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kaya sa sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuyagan ang magiting, sa mandulupin, di ka masisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinagang tula, kawin sa paglayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitingin, ang bituin at talo niya kailan pa may di magtitingin. Luman ang araw ng walhati pansin ka, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya na pagkay mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo. Itaas ang kanang kamay at sumabay sa akin. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan ng may dakal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Maaari na po tayong magsiupo.
Nakita na sila. Morning po. Pwede naman sumama yung... At para naman po sa pagpupugay sa watawat ng Pilipinas, sa pangunguna ng Moriones Lodge No. 399 of Free and Accepted Masons of the Philippines and the International Order of the Malay. Ang pagpupugay sa watawat. Mga kababayan, ang watawat na nalalagad sa inyong harapan ay ang watawat ng ating bansa, ang Pilipinas. Kumakatawan ito sa isang bayang nagkakaisa, na sa bawat himaymay ay may angkop na hugis ng kabuuan. Isang panghiograpikong sakop ng mga lupain na walang kabawasan. Isang republika, demokratiko, malaya at nagsasarilti. Ito ay isang sagisag ng pambansang kalayaan na nagsasalarawan ng lahat ng kakit-akit at dinadakila sa buhay ng Pilipino. Hinubog ng matipunong kamay ng panahon, binigyang buhay ng isang mapagmahal sa kalayaang mga mamamayan at inakay ng mapagpalang diwa sa luklukan ng mga bansa. Naging pamalagi ang palatandaan ito ng ating mapagmamana at nabubuhay na sa gisag ng ating mga karapatan nang tayo ay silang. Ang kaluluwa nito ay mabubuhay hanggang sa wakas ng panahon. At ang kanyang mga matatayog na adhikay matatapos lamang kapag ang mga lahi at bansa ay magmaliw ng ganap. Ang araw ay nangangahulugan ng kawalang hanggang liwanag, ng kawalang hanggang buhay ng ating bansa. At sa gisag ng kawalang hanggang liwanag na gumagabay sa kapalaran ng ating lahi. Ang 8 silahis ay kumakatawan sa unang mga 8 lalawigan na nagkasama-sama. Tinutukoy ng 3 bituin, ang 3 malalaking pulo, ang Luzon, Visayas at Mindanao, na inihandog sa atin ng kalikasan, ayon sa kalooban ng Poong May Kapal. Ang puting tatsulok ay nagpapahayag ng ating mapayapa at magiliw ng mga hangarin. Gayon din ng katapatan at kawagasan ng ating mga gawain ng 3 mga simulayan ng masundariya. Ang pagmamahal kapatid, pagsaklolo at katotohanan, at ng mga banal na panuntunan ng pananalig, pag-asa at pag-ibig. Ang bughaw na kalawakan nagpapakilala ng ating ibig sa ilang bayan at ng matayo na panuntunan at hangarin. Ang malapad na habing pula ay saan ng ating walang humpay na kakayahan na nagpapanatili sa atin ng isang bahagi sa kalawakan ng kalangitan. Sa kabuuan, ang tatsulok, ang araw, at 3 mga bituin na bumubuo ng ating tawag ay maliwanag na sagisag ng pagkakapatiran ng mga sa ilalim ng pagiging ama ng Diyos. Katulad ng pangarap ng ating mga ninuno, naway may lang ito sa lugar ng gayang mamamayan. Hayon ang ating watawat, humawag-ayway
sagisag ng pambihirang ganda at makabayang kahulugan, at palagiang ulirang pananglaw ng ating mga mamamayan sa isang payapa, nagsasarili at malayang pamumuhay. Magpugay kayo rito, sapagkat ito ang kabuuang ganap ng kaligayahan ng mga ninuno natin sa panahon ng mga siglong nagdaan. Hagkanan ito, sapagkat ito ang watawat ng ating mga magigiting na sina Raha Sulaiman at Maria Clara. Daminin niyo ito sa inyong dibdib, sapagkat ito ang banal na watawat ng minumutya nating Pilipinas. Ingatan niyo ito sa inyong mga puso, sapagkat ito ang palatandaan ng ating mga kapatid na nangamagbuwis ng buhay sa kapanan ng ating bayan. Mahalin mo ito, sapagkat ito ang banal na sagisag ng ating bayan na mananatili magpakailanman sa lahat ng magiging katayuan natin sa buhay. Igalang lang ito ng lubusan, sapagkat ito ang bunga ng pagpapakasakit ng ating mga bayanin na mayapa na. Magpala at ihala ito sa may kapal, sapagkat ito ang bunga ng pagpapakasakit ng ating mga bayanin na mayapa na. Pintuin ninyo ito, sapagkat ito ang banal na tibabal na pinantatakip sa duguan at uray na katuwan ng ating mga kawal na namamayapa. At magtiwala sa makarihang Diyos at makataong katarungan, na sana'y ito'y palagiang sa inyo, sa inyong mga anak, at sa iaanak pa ng inyong mga anak. Luwalhatiin at lalong pagpalain ng sanay ang mga namatay para sa kapakanan nito ay hindi namatay ng walang katuturan. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa ating mga panaguhin po ngayon. Masigla at magandang umaga po sa inyo. Mula sa ating sangguniang barangay, sangguniang kabataan, lokal na pamahalaan pambayan, panlalawigan, mga tanggapang pangnasyonal, mga pampubliko at pribadong paaralan, mga samahan at pribadong organisasyong sibiko, non-government organization at sambayanang Wakene. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan na idineklara noong Hunyo 12, 1878. Ito ang naging dahilan kung bakit tayo ay pinagtipon-tipon ngayon sa isang paggunita, pagsagawa ng bangka sa dagat ng isang malaya. Ani nga ang bayaning Dr. Sersan, ipinanganak ang tao na pare-parehong hubad at walang tali. Di sila nilikha ng Diyos upang maalipin, di binigyan ng isip para magpabulag, at di hinayaan ang katwiran upang maloko ng iba. Kaya naman, puspusin natin ang bawat pusong nag-aalap sa gala dahil ang ating kasarinlan ngayong araw ay natiyak. Ipagdiwang natin ang araw ng kalayaan na may tema, kalayaan, kinabukasan, at kasaysayan. Para po sa pagpapatuloy ng ating programa, tinatawagan po ang ating kagalang-galang Mark Anthony Lisenyo, Pangulong Punong Bayan, nakakatawanin ng ating minamahal na konsihala, Teresa P. Caballes, para sa bating pagtanggap. Maraming salamat. Sa ating punong bayan, kagalang-galang RP Daisy Carrion, na kinakatawan ng ating Municipal Administrator sa katauhan ni Ginoong Carlo Felizardo Jacinto. Sa ating pong minamahal at ginagalang na Vice Gobernador,
kagalang-galang Adeline Angeles, sa ating mga katuwang sa pamahalaang nasyonal at mga kawani ng ating bayan, lalawigan ng Marinduque at bayan ng Boac, ganun din sa aking mga kasama sa ika-11 sangguniang bayan ng Boac, ang ating pong minamahal, kagalang-galang Luisito Mahaba, Louis, kagalang-galang Ryan Pomoceno, kagalang-galang Allen Solomon, kagalang-galang Gilmer Banguera, kagalang-galang Sito Laylay, kagalang-galang Mark Angelo Hina, ang ating pong Pangulo ng Liga ng mga Barangay, kagalang-galang Donna Miraflor. Sino pa na? At ang siyempre po, ang ating pong panauhing pandangal ngayong umaga, ang kanya pong may bahay, Ginoong Celso Mataang Jr. Siyempre natin po ang ating pong laging katuwang din, si Kuya Myong, nasusunod na si Haljo. Natatawa ko na. At siyempre po ang ating pong acting Chief of Police ng ating pong bayan ng Boac, Major Argel Padilla. At sa lahat po ng ating pong mga pinagpipidagan ng panauhin, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony Isenyo, ang inyong pong lingkod bilang kinatawan ay bumabati ng maligayang araw ng kaligayahan sa ating lahat. Ginugunita po natin ang ikaw 126th year of Philippine independence. Ito ang araw na nagpakita at nagpapaalala sa mga sakripisyo, katapangan at pagmamahal sa bayan ng ating mga ninunong bayani at sundalo na lumaban para sa bansang Pilipinas. Ang kanilang lakas at kagitingan na lumaban at dedikasyon para matamo natin ang kalayaan na isang inspirasyon at nararapat na gunitain ng bawat saling lahi. Mga bayaning umukit ng kasaysayan ng Pilipinas at nagpalaya sa bawat isang Pilipino. Sa pamamagitan ng taunang selebrasyon ng independensya ng Pilipinas, ito po ay nagpapalaganap ng kamalayan para sa mga ating batang henerasyon at mga sumusunod na saling lahi. Ipasa sa kanila ang kahulugan ng kalayaan at patriotismo, isang selebrasyon ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Patuloy nating pagsikapan ang pagkakaroon ng isang bansang malaya, masagana at makatarungan para sa lahat. Let us remain committed to Filipino values and aspirations founded on our shared patriotic ideals. To show those deprived people the right to love of country, that when know how to sacrifice ourselves for our duties and convictions, death does not matter if one dies for those one loves, for his country and for others dear to him. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po, si Hala Teresa P. Caballes. Ngayon naman, mapapakinggan natin ang mensahe mula sa Philippine National Police sa pangunguna ni Police Major Argel Padilla, Acting Chief of Police. Sa lahat po na isa sa gunita ng Independence Day ngayong araw, isang mapagpalayang umaga po sa ating lahat. Nais ko lamang pong ipaabot ang mensahe ng aming Chief PNP, Police General Romel Francisco D. Marbil, and I quote,
Today, we gather to commemorate the 126th anniversary of the proclamation of Philippine independence, a significant milestone in our nation's history. This day calls for a moment of reflection, remembrance, and a renewed dedication to the principles that have guided our journey towards freedom and progress. As we pay tribute to the courageous souls who fought for our independence, we honor their unwavering spirit and sacrifice that paved the way for the birth of our nation. From the gallant revolutionaries who stood against colonial oppression to the visionary leaders who championed liberty, their legacy continues to inspire and steer us as we confront present challenges and strive for a brighter future. This year's theme, Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan, encapsulates the essence of our national odyssey. Kalayaan signifies our hard-earned freedom, a priceless gift that we must safeguard and uphold at all costs. It serves as a reminder of the sacrifices made by our predecessors and the duty we carry to uphold the principles of democracy, justice, and equality. Kinabukasan underscores our commitment to shaping a better future for our generation. It urges us to leverage the lessons of the past and the opportunities of the present to forge a path toward progress, prosperity, and inclusive growth. It calls on us to strive diligently towards realizing our collective aspirations for a more just, equitable, and sustainable society. Kasaysayan reminds us of the importance of preserving our rich cultural heritage and acknowledging the diverse tapestry of our shared history. It prompts us to contemplate the triumphs and tribulations of the past, learn from our mistakes, and draw strength from the resilience of our people. As members of the Philippine National Police, we are entrusted with the solemn duty of upholding the rule of law and ensuring the safety and security of our fellow Filipinos. On this momentous occasion, let us reaffirm our commitment to the ideals of freedom, democracy, and nationhood. Let us stand united in our resolve to build a nation where every Filipino can thrive with dignity, equality, and opportunity. In the words of our national hero, Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Let us honor the sacrifices of those who came before us by remaining steadfast in our pursuit of a better future for our beloved country. In closing, let us celebrate this day with pride and gratitude, mindful of the immense privilege and responsibility that comes with being heirs to the legacy of Philippine independence. May the spirit of freedom continue to inspire us, guide us, and unite us as we journey towards a brighter future. Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas, mabuhay ang pambansang pulisya ng Pilipinas, mabuhay ang sambayanang Pilipino, lalong-lalo na mabuhay ang lahat ng Buwakenyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating Police Major Arger Padilla at Acting Chief of Police. Ngayon naman, para po sa ating para malubos nating makilala ang ating panauhin, tinatawagan ng galang-galang Mark Angelo L. Minang, Konsehal ng Sangguniang. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Ang kasabihan o salawikaimpong ito ay nagpapahiwatig ng diwa ng pagtanaw ng utang na loob
at pagkilala sa ating pinagmulan. Ang pag-alaala sa ating kasaysayan at mga bayani ay nagbibigay daan sa atin upang maunawaan ang kahalagahan ng sakripisyo at kabayanihan na nagbigay sa atin ng kalayaan. Sa araw pong ito ay ginugunita natin ang di matatawarang halaga ng kalayaan at ang mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay para makamtan natin lahat ito. Sa punto pong ito ng ating pagdiriwang ng ika-126 na araw ng kalayaan ng Pilipinas, isang malaking karangalan po ang maipakilala sa inyo ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita sa umagang ito. Siya ay isang natatanging Pilipino na nagbigay ng malaking kontribusyon hindi lamang sa larangan ng accounting at business consulting, kundi pati na rin sa pagpapalaganap ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ating pong panauhing pandangal at tagapagsalita ay isang certified public accountant na kilala rin bilang si Manong June sa kanyang komunidad. Nagtapos po siya ng Business Administration, major in accounting mula sa University of the East, Manila, at nagkamit naman ng master's degree in Business Administration, major in International Business mula sa George Washington University, Washington, D.C., USA. Siya ang pinakabatang CPA board passer ng kaniyang batch sa edad na 19. At kinailangan pang maghintay hanggang siya'y mag-21 upang mabigyan ng lisensya sa pag-practice ng accountancy. Siya po ay lisensyado hindi lamang sa bansang Pilipinas, maging sa Estados Unidos. Lumaki po siya sa Puktoy, Buwak, Marinduque at nagtapos sa Buwak North Central School at Marinduque National High School. Bago siya lumipad patungong Estados Unidos, siya ay naging senior auditor sa SISIP, Gores and Velayo o mas kilala sa acronym na SGV, ang pinakamalaking professional service firm sa Pilipinas. Siya rin ay naging partner na ngayon ay retirado na ng Citrin Cooperman and Company, isa sa pinakamalaking professional services firms sa mundo na nakabase sa New York City, New York, at siya lamang po ang nag-iisang Filipino partner mula sa mahigit 350 partners at mahigit 6,000 staff sa buong mundo. Bilang isang matagumpay na accountant, siya ay nagbigay ng ilang bahagi ng mga lupain sa Puktoy, Buwak, Banuyo, Gasan, Marinduque, at Tamalagon, Tangalan, Aklan, kung saan nakatayo ngayon ang mga simbahan, barangay centers, health centers, at mga paaralan bilang simbolo ng kanyang kabutihang loob at malasakit sa komunidad. Nagsulisit din siya ng pondo para sa pagpapatayo ng mga barangay water systems, mga libro, at iba pang pangangailangan ng mga paaralan. Tuwing nagbabakasyon po siya sa Pilipinas, nagdadala siya ng mga gamot at iba pang kagamitan para maging donasyon sa ilan ding mga komunidad. Sa panahon ng pandemya, sa pamamagitan ng non-profit organization na kanyang itinatag, namahagi po sila ng mga face mask at hand sanitizers sa iba't ibang simbahang Katoliko sa Marinduque. Kabilang sa kanyang mga natanggap na parangal ay ang Most Outstanding Alumni ng Marinduque National High School noong taong 1983 at ang prestihiyosong Presidential Banaag Award mula kay Pangulong Joseph Ejercito Estrada na iginawad sa kanya sa Malacanang Palace noong taong 1998.
Noong Oktubre 23, 2009, kinomisyon siya ni Governor Stephen Beshear ng Commonwealth of Kentucky, USA bilang isang Kentucky Colonel para sa kanyang natatanging serbisyo bilang State Ambassador of Goodwill. Noong Abril 25, 2014, pinarangalan naman siya ng National Japanese American Memorial Foundation para sa kanyang serbisyo, dedikasyon, at pagbabantay para sa kapakanan ng mga Hapon na ibinigay ng yumaong kagalang-galang Norman Mineta ng US Congress. Noong Pebrero 21, 2020, siya ay pinarangalan din bilang isa sa mga most outstanding Marinduqueños sa pagdiriwang ng sentenaryo ng ating lalawigan. At noong Disyembre 8, 2022, sa pagdiriwang ng ika-400 taong muling pagkakatatag ng Bayan ng Buwak, ay iginawad naman sa kanya ang Gawad Buwakenyo para sa karangalang pambayan, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng pamahalaang Bayan ng Buwak sa isang mamamayang Buwakenyo. Bukod sa iba't ibang profesional na organisasyon, siya din ay aktibong miyembro at opisyal ng ilang sosyo-sibikong organisasyon sa Estados Unidos. Siya po ay bahagi ng Board of Trustees at mga komite ng ilang Filipino associations sa Maryland, USA na naglalayong magbigay ng tulong sa mga nangangailangang Pilipino sa bansang Estados Unidos. Palagian din po siyang nangunguna sa mga fundraising activities upang makalikom ng pondo para sa mga kapuspalad nating kababayang Marinduqueño o iba pang mamamayang Pilipino. Personal po siyang nagdo-donate ng pondo para sa edukasyon o pag-aaral ng maraming kabataang Pilipino, lalo na sa lalawigan ng Marinduque at sa iba pang bahagi ng ating bansa. Naniniwala siya na ang edukasyon ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang makamit ang mas magandang buhay at matagumpay na hinaharap para sa lahat. Siya ay madalas ding nagiging tagapagsalita sa mga paksang may kaugnayan sa buwis at financial planning para sa mga individual at malalaking negosyo. Kasama ho ng kanyang may bahay na si Ginang Vilma Zubiri Villaflores Mataak, mayroon silang 2 anak na sina Liza at Francis, at 4 na apo na sila Maria, Milena, JR at Maddie. At sila po ay kasalukuyang naninirahan sa North Potomac, Maryland, USA. Sa araw na ito ng ating kalayaan, ang kanyang kwento ay magiging inspirasyon sa ating lahat. Isang patunay na ang pagtanaw sa pinanggalingan at ang pagsisilbi sa kapwa ay ang mga mahalagang sangkap sa pag-abot ng tagumpay at kalayaan. Mga kaibigan, kasamahan sa lingkurang bayan at minamahal kong kababayan, atin hong pakinggan at salubungin ng buong puso at ng may palakpakan ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita, isang tunay na anak ng Marinduque, ipinagmamalaki ng Bayan ng Buwak, ang ating Gawad Marinduqueño at Gawad Buwakenyo Awardee, Ginoong Celso Tirol Mataak Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mukhang sa sinabi ni Konsyal ay ako'y wala nang ginagawa kundi magbigay na magbigay. Hindi po naman. Pero ako po ay laking buwak, Puktoy. I don't know kung alam ninyo ang Puktoy. Dati po ay walang daan. Naglalakad po kami mula Puktoy hanggang dito sa Don Luis para lang mag-aral. 2 ilog. Kaya nung medyo nakakaangat na po ako, naisip ko pong magpagawa ng elementary school para naman yung mga tao sa amin ay
makapag-aral ng hindi kahirapan. Bago po ako magsalita, gusto ko po lang sabihin sa inyo na meron po tayong Pilipino na Bukenyo. Si Consial Macoy, kararating lang po galing sa Amerika. Siya po ang nag-represent, 4 silang Pilipino na nag-represent out of 21 or 22 South Asian countries immersed sa legislative at lahat ng bagay sa sa Amerika. Sana po ay magkikwento sa iyo si Consial Macoy. Yeah, siya po, napakapalad po natin. Out of 20 or 21, 4 na siya lang ang napili dito sa Marinduque, sa dami ng probinsya natin. Palakpakan po natin si Consial Macoy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po kagalang-galang na Consial Mark Angelo Hinang sa iyong generous na introduction. Kagalang-galang na Vice Gobernador and Acting Governor Adeline Angeles, kagalang-galang na punong bayan ng Buwak Army Carrion na kinakatawan ni Municipal Administrator Carlo Felizardo Jacinto, kagalang-galang na pangalawang punong bayan Mark Anthony Sr. Oh my God. Mga kagalang-galang na konsyalis ng Buwak, mga kagalang-galang na opisyalis ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, sangguniang bayan, distinguished guest, lahat kong kababayan, ladies and gentlemen. At saka mo nga pala, baka makalimutan ko ang aking mahal na may bahay, si Vilma Mataak. Baka hindi makauwi. Sa akin pong sa akin pong buhay ay ang asawa talaga ay kung supportive sa inyo ay talagang maganda po ang mangyayari. Kaya very supportive po ang aking asawa sa mga projects. Actually, sometimes mga 2 or 3 times kami nandito sa Pilipinas dahil lang sa mga project. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa kanya. Pasensya na po at English at Tagalog ang aking mensahe. Pero sanay pa po ako magsalita ng salitang Buwak. I am honored and delighted to speak to you on this 126th anniversary of the Declaration of Philippine Independence. This year's theme of kalayaan, kinabukasan at kasaysayan has never been more timely or important. The Declaration of Independence at Malolos on this day in 1898 is the most important moment in the history of the people who live here in the islands of the Philippines. It represents our people standing up to say that we will be the masters of our fates and lives. But crucially, it was not an end in of itself, rather than signal the beginning of hard work of making a nation, a task we continue to this day. So many heroes made this happen. Most of these names, their names are ones we learned as children, such as Dr. Jose Rizal, intellectual inspiration behind the independence movement, Andres Bonifacio, creator of the Katipunan, Emilio Aguinaldo, revolutionary and president of the Provisional Republic, Melchora Aquino, or Tandang Sora, mother of the Katipunan, in Juan Luna, the great artist whose Spolarium and other works inspired a revolution. Others are less well known, like Trinidad Texon, mother of Biak na Batu, and Agueda Kahabagan, Tagalog Joan of Arc. They are 2 generals who may be less famous due to their gender, because they're women. And wag nating kalmutan, we have a regionally popular one, which is Coronel Maximo Abad, victor of the Battle of Puling Lupa here in Marinduque.
in supporting them as the firm foundation of the revolution were the people of the Philippines. It is tempting to think that heroes are only those we remember in black and white photographs or paintings in the museum. But we have had heroes throughout the years since then, and in fact, we have many right now. One group that certainly fits the description of heroes are our overseas Filipino workers or OFW. Sa araw na ito, habang ipinagdiriwang natin ang araw ng kalayaan ng Pilipinas, hindi natin malilimutan ang malaking papel na ginagampanan ng ating mga OFW sa ating bansa. Sila ang mga makabagong bayani na sa kabila ng mga hamon at sakripisyo ay patuloy na nagbibigay dangal at lakas sa ating bansa. Sa bawat pagtatrabaho nila sa malalayong bansa, ang ating mga OFW ay nag-aalay ng kanilang pawis, oras at minsan pati ang kanilang mga pangarap upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya. Ang kanilang mga padalang remittances ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga mahal sa buhay, kundi pati na rin sa ekonomiya ng ating bansa. Ang mga ito ay nagsisilbing paunahing pondo para sa edukasyon, kalusugan, at iba pang pangangailangan na nagiging daan upang mas maging matatag at moderno ang Pilipinas. Ngunit higit pa sa pera, ang mga OFW ay nagdadala ng karangalan at dangal sa ating bansa. Sa kanilang sipag at tiyaga, ipinapakita nila sa buong mundo ang husay at kagalingan ng mga Pilipino. Ang kanilang mga tagumpay at kwento ng pag-asa ay nagsisilbing inspirasyon sa bawat isa sa atin. Patunay na kayang makipagsabayan ng Pilipino saan man sulok ng mundo. Sa araw na ito ng ating kalayaan, tayo ay magpasalamat at magbigay pugay sa lahat ng ating mga OFW. Huwag nating kalimutan na sa bawat sakripisyo nila, tayo ay nakikinabang at napapalakas. Sila ang tunay na haligi ng isang malakas at makabagong Pilipinas. OFWs are fundamental to the economy of the Philippines. The over 2 million OFW account for over 2 trillion pesos in remittances sa Pilipinas, which is over 10% of the Philippines' gross domestic product. Ay ibig po sabihin, kung wala ang remittances natin, hirap po ang mga Pilipino dahil tayo po ay hindi masyadong nag-export. At talagang export po ng ng Pilipinas ay brain. Tayong mga Pilipino, kaya yan po ang ating export. The economy depends on them, but more directly, their families in hometowns. I am sure everyone in attendance today has relatives who work abroad in roles such as domestic helpers, nurses, seafarers, engineers, teachers, and so many important jobs. They do this to make a living for themselves and support their families while enduring hardships such as loneliness in missing family events, difficulties in assimilating into new cultures, and sometimes mistreatment. But they soldier on for themselves, their families, and their communities. The OFW is not a new Filipino phenomenon. Filipinos have been working hard abroad for centuries. Whether it be as a laborers in Hawaii in California during the early American colonial period or as a sailor for the Spanish Empire during their time. But I would like to share with you something new I learned from one of my apus, Milena, grade 10 in high school. For her school newspaper, she researched and published an article this year about a Filipino man that I believe is the oldest known OFW on record from even before the Spanish times. Enrique El Negro, as the Portuguese and Spanish called him. We do not know his native name. A man from somewhere in the Visayas entered the history books in 1511 when as a teenager he was bought by Ferdinand Magellan to be his slave or servant in the Spice Islands, now Indonesia.
Magellan sailed back to Spain with him, passing India and Africa. In the process, he learned many languages and eventually became Magellan's trusted envoy and interpreter. So Enrique was with Magellan on his famous expedition that sailed from Spain to the Philippines via South America in 1521. As the expedition got closer to the Philippines, Magellan told Enrique to greet people on islands that they passed. At first, he did not understand the locals, but they approached what is now southern Leyte. He called out, and to his great surprise and joy, he was greeted back in his native tongue. Enrique was thus now the first person in recorded history to have gone completely around the world. As we all know, Magellan was soon thereafter killed by Lapu-Lapu. It is believed that Enrique managed to gain his freedom and remain at home having worked overseas for over 10 years. I love this story, and I believe this in other events and people from our history ought to be emphasized to our younger generations to help them to do what Filipinos are best at, being assimilators, not being assimilated. Despite many incursions from many other peoples and lands, whether it be the Chinese or Arab merchants, Spanish conquistadores, or American colonialists, Filipinos have always taken the best from the new influences, perhaps modified them, then added them to our native culture, making us truly a melting pot of the East and West. Now, with the influence of K-pop in all things Korean in popular culture, we must remember not to be subsumed by it, but to take it, enjoy it, and then make it our own. Let us hope P-pop takes off. Hindi na rin dapat kalimutan ating mga magigiting na sundalo at iba pang personnel na nagbabantay sa ating soberanya sa West Philippine Sea. Sila ay walang pagod na naglilingkod at nagsasakripisyo upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng ating bayan. Sa harap ng mga hamon at panganib, sila ay nanatiling matatag at handang ipagtanggol ang ating mga karapatan at teritoryo. Ang kanilang katapangan at dedikasyon ay isang inspiration sa ating lahat at isang paalaala na ang kalayaan at kapayapaan ay bunga ng walang sawang serbisyo at pagmamahal sa bayan. I've spoken at length now on two of our three themes for today, kalayaan and kasaysayan. What about kinabukasan? Here, it is important to be reminded again that in looking back to honor the 1898 Declaration of Independence, we are recognizing an event that is forward-looking both then and now. The question then is, what is it that we are to do with the freedom that independence gives us? I believe a guiding light to help us on our way is to follow the words that Pope John Paul II said in a speech while visiting the USA in 1995. He said, freedom consists not in doing what we like, but in having the right to do what we ought. So yes, independence removed the shackles from our country and its people of having to do what someone else told us to do, but true freedom is not then exercising this right however we want. It is to take up the responsibility of the free people and free individuals to do what is right. Freedom has been bought for us at a great price by the heroes of the revolution. But we still have heroes among us, the UFW, and all who work to the best of their abilities in means to make who they are with and where they are better. It is our responsibility to live up to these heroes, both in the past and present. To do this, we must learn about ourselves, to be able to strengthen by outside influences, not to be overcome by them. Toward this end, I urge those of us with more past to share it, but kindly, not judgmentally. And for those with more future, I ask you to be open to listening
and be willing to incorporate what you learn to make a better you in the future. So this is my hope for our people as we celebrate Independence Day. We learn from the past to plan for the future while we live na how we ought to be in present. Maligayang araw ng kalayaan, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po tayong lahat. Salamat po. Maraming salamat po sa ating pananampalataya, Ginoong Celso T. Mataak Jr. Ngayon naman po, tinatawagan po namin kagalang-galang Mark Angelo Alhinang para basahin ang resolusyon ng Sangguniang Bayan sa pagbibigay ng gawad sa panauhin at sa pamilya Mataak bilang pagkilala sa kanilang mga naging kontribusyon sa bayan ng Buwak. Sa ngalan po ng ating pangalawang punong bayan, Mark Anthony Isenyo, at 10 na mga kasamahan sa ikalabing-isang Sangguniang Bayan ng Buwak, hayaan po ninyong basahin ko ang Resolution number 2024-78. A resolution recognizing the family of the late Mr. Celso M. Mataak Sr. for their unwavering support and dedication to the general welfare of the citizens of Barangay Puktoy, Buwak, Marinduque. Whereas the late Mr. Celso M. Mataak Sr. was a revered and esteemed member of the Barangay Puktoy, Buwak, Marinduque, whose life was characterized by a profound commitment to the advancement and well-being of the community. Whereas his exceptional achievements extended far beyond the classroom, as evidenced by his remarkable support and service to Barangay Puktoy, this unwavering commitment earned him the utmost admiration and heartfelt gratitude from the entire community. Whereas, behind every great leader stands a supportive and dedicated family who consistently demonstrate the same level of dedication and commitment to serving the community just like their esteemed father did during his lifetime. Whereas, the family of the late Mr. Celso M. Mataak Sr. has exhibited remarkable dedication and steadfast support to the welfare and prosperity of the residents of Barangay Puktoy, actively participating in community initiatives and endeavors for the betterment of all. Whereas, recognizing and honoring the late Mr. Celso M. Mataak Sr. and his family is not only a fitting gesture, but also an essential one. Their exceptional achievements and selfless service to the community deserve utmost respect and admiration. Moreover, we cannot overlook the immense value they brought to the progress and prosperity of Barangay Puktoy, for which we are deeply grateful. Wherefore, on motion of Councilor Alinik Andrew Magkamit Solomon, duly seconded and unanimously approved in a session assembled, be it resolved, as it hereby resolves, to recognize the family of the late Mr. Celso M. Mataak Sr. for their unwavering support and dedication to the general welfare of the citizens of Barangay Puktoy, Buwak, Marinduque. Resolved finally, that approved copy of this resolution be forwarded to the family of the late Mr. Celso M. Mataak Sr. for their information and reference. Adopted April 16, 2024, signed Pinky M. Hamilia, Temporary SB Secretary, attested and certified to be duly adopted, Honorable Mark Anthony Isenyo, Vice Mayor and Presiding Officer. Inaangayahan po natin ang mga miyembro ng ikalabing-isang Sangguniang Bayan ng Buwak dito sa unahan upang igawad po ang resolusyong ito. Ganun din po ang ating may bahay ng ating panauing bandangal, Wilma Mataak. Tinatawagan po natin si Ma'am Jing
basahin ang gawad pagkilala mula po sa tanggapan ng Punong Bayan. Republika ng Pilipinas, lalawigan ng Marinduque, Bayan ng Buwak, tanggapan ng Punong Bayan, pinagkakaloob ng pamahalaang Bayan ng Buwak, ang gawad pagkilala bilang natatanging anak ng Buwak kay Ginoong Celso M. Mataak Sr. Posthumous Award na kakatawanin po ngayon ang kanyang anak na si Ginoong Celso Mataak Jr. Bilang pagkilala sa kanyang hangarin na patuloy na maitaas ang antas at kalidad ng edukasyon sa kanilang barangay na pinagmulan ang Barangay Puktoy, Buwak, Marinduque at pagkakaloob ng lote para maitayo ang Puktoy Elementary School na nagsisilbing paaralang pang-elementarya sa Barangay Puktoy sa kasalukuyang panahon. Ang pagkilalang ito ay alinsunod sa Sangguniang Bayan Resolution number 2024-79, a resolution posthumously conferring the late Mr. Celso M. Mataak Sr. as natatanging anak ng Buwak for his invaluable services and exceptional contribution to Barangay Puktoy, Buwak, Marinduque. Ipinagkakaloob sa Buwak, Marinduque ngayong June 12, 2024, kasabay ng pagdiriwang ng ika-126 na taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan na may temang Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Nilagdaan, Army DC Carion, Punong Bayan. Inaanyayahan po natin ang atin pong Municipal Administrator, Sir Carlo Felizardo Jacinto, na igawad ang gawad pagkilala mula po sa tanggapan ng Punong Bayan. Mataak Jr., CPA, MBA, CGMA, ang ating pong panauhing pandangal ngayong ika-126 na taong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa kanyang di matatawarang adhikain na maipagpatuloy ang mga simulain ng kanyang magulang na si Ginoong Celso M. Mataak Sr. at upang lubos na maipatupad at patuloy na maisadiwa ang layuning mapayabong ang antas ng edukasyon para sa mamamayan ng Barangay Puktoy, Buwak, Marinduque sa pamamagitan ng aktibong pakikipag-ugnayan sa pamahalaan at maging sa pribadong sektor, bagaman siya ay nasa ibang bansa, taglay ang layuning makapagsilbi sa kanyang bayang pinagmulan at magbigay karangalan sa bayan. Dahil dito, buong lugod na kinikilala ng Bayan ng Buwak at labis na pinasasalamatan ang kanyang pagpupunyagi para sa bayan at mamamayan nito. Ipanagkaloob sa Buwak, Marinduque ngayong Hunyo 12, 2024, kasabay ng pagdiriwang ng ika-126 na taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan na may temang Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan, nilagdaan Mark Anthony E. Senyo, pangalawang Punong Bayan, Kagalang-galang Army DC Carion, Punong Bayan. Inaanyayahan po natin ang ating mga konsehal ng Sangguniang Bayan, maging ang atin pong Municipal Administrator, at kasama po ang may bahay ng ating guest speakers. Salamat po, Ginoong Celso M. Mataak, para po sa pagiging palimunan at aklangan sa ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan dito sa Bayan ng Buwak. Ngayon naman po ay marinig natin ang mensahe ng punong lalawigan para sa Bayan ng Buwak sa ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa katauhan ng ating Acting Governor Adeline Angeles. Maraming salamat po. Una ay sa atin pong panauhing pagdangal sa gawaing ito
Ginoong Celso Mataak Jr., 10 ng kanyang may bahay at pamilya. Sa ating mga katuwang sa paglilingkod sa pamahalaang bayan ng Buwak, sa pangunguna ng ating ginagalang na punong bayan, Mayor Army Carion, na kinakatawan ngayon ng ating Municipal Administrator, Sir Carlo Jacinto. Sa ating mga katuwang mula sa Sangguniang Bayan, na naririto ngayon, di ko na po isa-isahin. Sa pamahalaang bayan na naririto ngayon, espesyal ko lang batiin, narito ang ating kasama Bukal Tres Mangkukang at ang aking mga kapatid sa Office of the Vice Governor ay naririto rin at dito kami mag-aalay ng bulaklak. Sa ating mga kinatawan mula sa national government agencies, sa mga kaagapay at katuwang mula sa pamahalaang barangay, sa pangunguna ng mga punong barangay, sa mga katuwang mula sa pribadong sektor, mga NGOs, civil society organizations, business representatives na naririto ngayon. Sa lahat ng Buwakenyo, sa lahat ng Marinduqueño, isang pagbating may diwa ng isang malayang Pilipino at malayang Marinduqueño sa inyong lahat. Sa ngalan ho ng pamahalaang panlalawigan, sa pamumuno ng ating ginagalang na Governor Presby Velasco, katuwang ang 16th Sangguniang Panlalawigan na akin naman hong pinamumunuan bilang Vice-Gobernador. Kaagapay din ang ating ginagalang na Congressman Lord Alan Velasco. Nais ho naming iparating sa bawat isa ang ating pagbati ng isang makabuluhang pagdiriwang ng ika-126 na taon ng deklarasyon ng ating kalayaan. Una po ay gusto ko lang banggitin at lagi kong sinasabi na kung ano man ang dinadanas natin ngayon, kung ano man ang sineselebrate natin ngayon, ito ay bunga ng kung ano ang pinaghirapan at sakripisyo ng mga nauna sa atin. At kung ano man ang ise-celebrate naman ng mga darating na henerasyon, 100 taon mula ngayon, ito ang magiging bunga ng kung ano man ang pinaghihirapan natin ngayon. At nais kong samantalahin ang pagkakataon dahil isa ho sa dahilan talaga kung bakit ako ay pumunta dito sa selebrasyon dito sa Buwak, ay nais kong personal na batiin at pasalamatan ang ating bisitang pandangal, si Ginoong Celso Mataak at ang kanyang pamilya. Sir Celso, sa ngalan din ho ng mahigit 239,000 mamamayang Marinduqueño, tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat sa inyo at sa inyong pamilya sa lahat ng inyong ginawa sa komunidad. Hindi lamang ho sa dami ng mga lupa na inyong idonate, pero maraming salamat po sa esensya ng inyong pagbibigay. Walang iba kundi ang pagmamahal at malasakit sa komunidad. Yan po ang diwa ng ating sineselebrate ngayon. Kaya palakpakan po natin muli ang ating panauhing pandangal. At wag rin po natin kakalimutan na ang lahat halos ng naririto ngayon ay mga lingkod bayan na in our own right are doing our own sacrifices and service to the community. Kaya let us also celebrate kung ano man po ang nagiging contribution ng bawat isa sa atin. You are all modern day heroes in your own right. At maraming salamat. It is a blessing serving Marinduque with you all. Palakpakan natin ang kontribusyon ng bawat isa. At gusto kong samantalahin yung pagkakataon bilang panghuli na as we celebrate now ng may kapayapaan, ay alalahanin din natin ang ating mga kapatid, lalo na mula sa Philippine Coast Guard, na nangunguna ngayon sa pagtatanggol sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Maaring sinasabi nung iba, yung iba'y nilalait pa sila because they are dealing things with diplomacy. Pero yan ay esensya ng pakikipaglaban sa mapayapang paraan. But one thing is for sure, now we are fighting with diplomacy, but I firmly believe that if there is a need to stand up again and sacrifice the way our forefathers did just to defend our patrimony, I am pretty sure they will do their share. And we must also do
our share. Muli po, sa ngalan ng pamahalaang panlalawigan, isang makabuluhang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Magandang araw po sa lahat. Maraming salamat po. Galang-galang Madeline Angeles, ang ating pong acting governor. Ngayon naman po, para sa opisyal na pahayag para sa Araw ng Kalayaan, tinatawag kagalang-galang Army de la Cruz Carrion, ating punong bayan sa katauhan ni Mr. Carlo Pelizardo, Municipal Administration of Buwak. Sa ating acting governor, Vice Governor Lynn Angeles, sa ating ginagalang na Mayor Army Carrion, Vice Mayor Kuya Mark Senyo, sa mga kagalang-galang na miyembro ng 11 Sanggunian ng Bayan ng Buwak, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre po ang ating board member Tres Mangkukang, ang ating PNP Chief Major Padilla, at syempre po ang ating paunahing pagdangal, si Ginoong Celso Matakak at kanya pong may bahay, magandang umaga po. Sa mga pinuno at kawani ng pambansang ahensya ng gobyerno, mga punong barangay at opisyal nandito. Siyempre din po, ang Moriones Lodge number 399 of Free and Accepted Masons of the Philippines, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw, tayo ay nagtitipon upang gunitain ang isang mahalagang yugto sa kaysaysayan ng ating bansa. Sa pagdiriwang ng ika-126 na Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, ating bibigyang pugay at tapang ang sakripisyo ng mga nagbukas ng daan para sa ating kalayaan. Ito ay isang araw upang balikan ang ating nakaraan, ipagdiwang ating kasalukuyan at natanawing maliwanag na hinaharap. Noong Hunyo 12, 1898, idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang Pilipinas bilang isang independenteng bansa mula sa bansang Espanya. Ang aktong ito ay hindi lamang isang pahayag na ito ay isang resulta ng ilang siglong pagsisikap at sakripisyo ng ating mga ninuno para sa isang bansang malaya at may kasarinlan. Sa kanilang sakripisyo, isinisilang ang unang republika sa buong Asya. Ang ating mga ninuno ay nakaranas ng maraming paghihirap. Nagtiis sila ng pagpaapi, lumaban sa digmaan at nag-alay ng kanilang mga buhay. Upang makuha natin ang isang bansang may demokrasya at kalayaan, ang kanilang determinasyon at katapangan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin na nagpapaalala sa atin sa mahalagang regalo ng kalayaan at mga responsibilidad na kasama nito. Sa ngayon, mahalagang tandaan ang kalayaan ay hindi lamang isang kaganapan sa kasaysayan. Ito ay isang patuloy na pakikibaka at pakikipaglaban sa pagsubok ng panahon. Sa nakalipas na 126 na taon, lumago at hinirap ng ating bansa ang mga bagong hamon. Marami na tayong naabot, ngunit ang paglalakbay patungo sa tunay na kalayaan ay hindi pa tapos. Hindi lang tayo para magbalik tanaw sa kasaysayan, bagkus mismo ay sumusulat ng kasaysayan sa bawat aksyon at desisyon natin sa buhay. Nawa isabuhay natin at ipagpatuloy ang binibidang pagmamahal natin sa inang bayan ng ating mga ninuno. Kahit hindi sa pakikidigma at ating ipamalas ang pamamagitan ng patuloy na pagseserbisyo natin sa kapwa at sa bayan. Bilang pagwawakas, aking iiwan sa inyo at sana'y maisapuso nyo ang linya ni Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng karakter ni Elias sa nobelang Noli Me Tangere. Mamamatay ako na hindi lamang nakikita ang maniningning na pagbubukang liwayway sa aking bayan. Kayo ang makakita at batiin nyo siya at huwag kalimutan ang mga naglugmok sa dilim ng gabi. Muli po, maraming salamat. Happy Independence Day. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Sulong Buwak! Carry on!
Muli po, maraming salamat po, kagalang-galang Carlo Pelizardo Masito, our Municipal Administrator. At ngayon naman po, para sa ating pampasiglang bilang, nagmula sa Buwak Municipal Scholars Association. Natawagan, Mr. Marcos Buenaventura. Marcos Buenaventura. Medyo nalimutan. Once again, maraming salamat po, Marcos Buenaventura, SK Chairperson of Barangay Ogbak, and also a scholar ng bayan. Ngayon naman po ay dadako tayo sa part 3 ng ating alituntunin, pag-aalay ng mga bulaklak para sa mga bayani ng bansang Pilipinas mula sa sangguniang barangay, sangguniang kabataan, lokal na pamahalaang pambayan, panlalawigan, mga tanggapang pangnasyonal, mga pampubliko at pribadong paaralan, mga samahan at pribadong organisasyong sibiko, non-government organization at sambayanang Buwakenyo. Ito po ay pangungunahan ng ating panauhing pandangal, Ginoong Celso T. Mataak Jr. kasama po ng Sangguniang Bayan at ilan sa ating Sangguniang Panlalawigan. Meron, may mga... Kami na mauna. Isasagawa ang pag-aalay ng bulaklak mula po sa ating pandangal, Ginoong Celso Jr. Kasunod po nito, kasama po niya ang
sangguniang bayan ng Gawa. At kasunod po noon, mag-aalay ng bulak mula sa pamahalaang pandalawigan na pamamagitan po ni Vice Governor Adeline Alvarez. Ngayon din po, bulaklak na ininalay ko mula sa Pilipinas kong mahal. Doon po tayo magagaling sa may fontana. Papunta dito po sa momento ni Jose. Hindi po ito po'y pamumunahan ng ating panauhing manunan. Pinoong Celso, Madam, kasama sa Piling Bayan ng Buwak, Pilipinas kong pwede pong iwasan po tatawagin po namin yung mga ahensya na kasunod after po ng pag-aalay ng ating ating pandaw. Ari po ay sa likod po tayo. Pilipinas kong mahal. Mauna pong mag-aalay ang ating panauhing pandaw. At buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan. Pilipinas kong mahal. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong susunod pong mag-aalay ay mula sa Provincial Government of Marinduque sa pamumuno po ng ating Vice Governor Adeline Alvarez at kasama po ang sangguniang panglalawigan. Inalay mo ang buhay mo para sa kapwa-tao. Mahirap man, tuloy pa rin ang laban. Iniwan ang tahanan upang paglingkuran ng bayan. Tiyak na ang mapapanan sa di makitang bantay. Hila ka, bayan.
ay pamumula ng Bureau of Fire Protection BUAC, Bureau of Civil Management and Technology, Philippine Coast Guard, Marinduque PCG Auxiliary, Boy Scout of the Philippines, and Girl Scout of na init ng araw, sinalubong mo kahit balang ligaw. Tinatawagan mo po ang Philippine Coast Guard Auxiliary. Sunod po ito ng Girl Scout of the Philippines. Susunod po sa Philippine Coast Guard, Marinduque PCG Auxiliary, Bayan Marinduque Squadron, ay ang ating po Bureau of Jail Management and Technology. And for your Pasona ng Philippines and International Order of Susundan po ito ng Moriones Lodge No. 3 and MP, accepted Mason of the Philippines and International Order of Timbaling. At susunod po dito ang Educational Institution, the Department of Education, Marinduque National High School, Buwak North District, Ilayan National High School, Buwak North District, Buwak South District, Kawit National Comprehensive High School, Marinduque State College, St. Mary's College of Marinduque, Educational System, Technological Institute. Muli po, susunod po ito ang Educational Institution, the Department of Education, Marinduque National High School, Buwak North District, Ilayan National High School, Buwak South District, Kawit National Comprehensive High School, Marinduque State College, St. Mary's College of Marinduque, and Educational System Technological Institute.
kahingaan ko. Bayani ka ng buhay ko. Ikaw na nagmamalasakit sa kapwa mo. Pagmamahal at pagtiyaga, pananalig at pag-aaruga, ang lahat ng ito'y nakikita ko sa'yo. Sa tingin ko'y dapat lang mga yapak mo'y sundan mula ngayon, mula ngayon. Kasalukuyan po nag-aalay ng bulaklak ng Department of Education, Marinduque National High School, Buwak North District, Ilaya National High School, Buwak South District, Gawit National Comprehensive High School, Marinduque State College, St. Mary's College of Marinduque, Educational Systems Technological Institute. Ito po ang buong puwersa ng education sector ng Buwak at buong Marinduque. Wala na akong nalalaman, mas mabuti pang paraan. Maaari po na mag-post muna tayo para po sa photo opportunity po nun. Para kita po tayo. After po ng educational institution, susunod na po ang mga national government offices. Pangunahan po ito ng Department of Agrarian Reform, Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources, Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, Department of Science and Technology, GSIS Satellite Office, Regional Trial Court, Provincial Prosecutor Office, Municipal Trial Court, TESDA, National Food Authority, National Irrigation Administration, National Museum, National Power Corporation, National Statistic Office, National Telecommunication Commission, Philippine Information Agency, Philippine National Red Cross, Philippine Postal Corporation, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Treasury, Bureau of Fisheries, Commission on Election, Commission on Audit, Civil Service Field Office, Land Transportation Office, and Social Security System. Ngayon naman po, kasalukuyang mag-aalay ng bulaklak o Marinduque State College. At Marinduque State University na po pala. Ayan, congrats po. Ngayon naman po, mag-aalay ng bulaklak ang St. Mary's College of Marinduque. Muli po, susundan na po ito ng mga national government offices sa pangunguna ng Department of Agrarian Reform. Kasalukuyang nag-aalay ng bulaklak ang Department of Agrarian Reform. Susunod naman po ito ng Department of Public Works and Highways. Ngayon naman po mag-aalay ng bulaklak ang Department of Public Works and Highways.
Susundan po ito ng Department of Environment and Natural Resources. And of course, the Department of Trade Industry. Ako'y anak ng lupang hinirang, kung saan matatagpuan ang timyas ng perlas ng silangan. Ngayon naman po, sa lukuyang mag-aalay ng bulaklak, ang Philippine Statistic Authority. Taglay ko ang hiwaga ng silangan, at saan mang bayan o lungsod, maging timog, hilaga at kanluran, ang Pilipino ay namumukod. Sama-sama nating abutin, pinagkamatayog na bituin, at ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging hinimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay natin lahat. Ngayon naman po, pag-aalay ng mga bulaklak, ang ating pong, ang BIR or Bureau of Internal Revenue. Sa ating dakilang lupain, at sa sama-sama nating pagsisikap, sama-sama ring Susundan naman po ito ng Bureau of Treasury sa pangunguna po ni Ms. Annette. ibang galaw, iisang patutunguhan. Dito, isang araw, isang kapuluan. Sama-sama nating abutin, Muli po, kung mayroon pa po tayo sa national government offices, ay maaari po na pumila na po. tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging minimithi at hinahangad. Hindi po ang pagkakasunod-sunod po, Department of Trade Industry, Department of Labor and Employment, Department of Science and Technology, GSIS Satellite, Regional Trial Court, Provincial Prosecutor's Office, Municipal Trial Court, TESDA, National Food Authority, National Irrigation Administration, National Museum, National Power Corporation, National Statistic Office. Ngayon naman po, tinatawagan po natin pag-aral mag-alay ng bulaklak ang Municipal Trial Court. Pinangungunahan po ito ni Judge Edwin Mesiano. Bagong umaga, bagong siglo, araw ay sumikat, Sunod naman po ang Philippine Postal Corporation. tibok ng puso, naririnig ko. Sunod rin naman po ito ng Marelco. Siglo at bagong yugto, sa hirap at ginhawa, tayo'y magkasama. Mula noon Muli po, kung mayroon pa po tayo'y nagkakasama. national government offices, mga representative po, maaari po ay pumila na po. Huwag bibitaw sa unang hakbang bukidyo, sabay-sabay tayo. Sulong bayan, Ngayon naman po, ang pagpasok po ng Marinduque Electronic Corporation, Electric Corporation. sa bagong Marinduque Electric Cooperative. lahat magkakasama, patuloy ang pangarap. At susunod na po ito ng District
Office of the Congressman. Okay, tapos na. And ngayon naman po ang private sector organization and civil society. Buhay nagbabago, pangarap ng tao, pagsubok ay dama mo. Sa bagong paglalakbay, patuloy ang asenso. Tinatawagan na po ang Buwak Municipal Scholars Association. Susundan po ng Senior Citizens Affairs Buwak. Susundan po ng Social Action Commission, Marinduque, MASEC, Marinduque, Women's Club, and Rotary Club of Marinduque. Pangarap ng muli po, tayo'y magsasama. tinatawagan po ang Buwak Municipal Scholars Association, Senior Citizens Affairs Buwak, Marelco, Social Action Commission, MASEC, Marinduque Women's Club, and Rotary Club of Marinduque. Sulong bayan, wag carry on. At ito po ay susundan ng local government unit of Buwak, pangunguna po ng Liga ng mga Barangay, Pambayang Federasyon ng Sangguniang Kabataan, Sangguniang Bayan of Buwak, Municipality of Patuloy ang pangarap, wag carry on. Sulong bayan, wag carry on. Tinatawagan na po ang Liga ng mga Barangay pagkatapos po ng Buwak Municipal Scholars Association. Sa bagong umaga, lahat magkakasama. Patuloy ang pangarap, patuloy ang pangarap, patuloy ang pangarap, patuloy ang pangarap. Ngayon naman po ay ang ating Liga ng mga Barangay na pamumunahan po ng 61 punong barangay sa 61 bayan ay barangay sa ating bayan. Sa pangunguna po ng ating Liga President, Konsihala Donna Belaflor. At susunod din po ang ating pong pambayang federasyon ng Sangguniang Kabataan. Sa pangunguna po ni Honorable John Mark Hayer. Sa nagliliyab na init ng araw, sinalubong mo kahit balang ligaw. Kalayaan mong inaasam, siya mong lakas sa laban ng bayan. Buhay ang kagitingan mo, buhay sa daloy ng aming Po ang Sangguniang Pambayang Federasyon ng Sangguniang Kabataan ng Bayan ng Buwak. sa puso. Naglayang kalayaan, kailan may di matumbasan ng yaman. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Silangan at kaluray nagsabi para sa mga buhay na Hindi po ang Liga ng mga Barangay. Ang Liga ng mga Barangay po ay susundan ng Sangguniang Bayan ng Buwak at lahat po ng empleyado ng munisipyo ng Buwak. buhay ang kagitingan mo, buhay sa daloy ng aming dugo. Para ka sa puso, naglayang kalayaan, kailan Po ang may Liga ng mga Barangay. tumbasan ng yaman. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Iingatan ka sa isip at puso. 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 Buhay
naman ng mga barangay. Ito po ay susundan ng Sangguniang Bayan ng Buwak at ang mga empleyado po ng munisipyo. biyaya ng kalangitan. Puno ng pag-asa, maunlad, hitik sa kasaysayan. Tuloy-tuloy lamang sa ating pangarap, tulad ng bilabilang matayog ang lipad sa papawirin. Tayo ay umangat. Ang ating bayan may iba't ibang kultura't likas na yaman. Sa ilang daan na taon, minahal ating pinahalagahan. Tuloy-tuloy lamang sa ating pagsisikap, tulad ng bayaning hindi naduduwag na makamit maningning na bukas. Pagkat iba tayo, tatak Buwakenyo, di kailanman matitibag. Anumang pagsubok, matatag tayo, hindi kailanman matitinag. Sumulong tayo, kasaysayan, inspirasyon, at magiging sandigan. Mabuhay tayo, Buwakenyo. Ang ating bayan, natatangi ang galing ng bawat mamamayan. Tinubog ng karanasan sa kanya-kanyang larangan. Sinasa puso ang bawat pinagdaanan, sinasadiwa ang ating pinagmulan. Lumalaban sa hamon ng bukas. Pagkat iba tayo, muli po, kasalukuyan po nag-alay ng bulaklak ang tindahan ng mga barangay. At susundan po ito sa Sangguniang Bayan ng Buwak at lahat po ng empleyado ng munisipyo. di kailanman matitinag. Buwakenyo, magdiwang tayo, tagumpayin natin, narating ang bagong siglo. Buwakenyo, sumulong tayo, kasaysayan, inspirasyon, at susundan po ito ng Sangguniang Bayan ng Buwak at lahat po ng empleyado. Huwag sayangin bawat araw na daraan, bawat kahapon ay gawing kasaysayan. Humakbang tayo patungo sa kaunlaran, ibigin natin ng lubos ang ating bayan. Buwakenyo, magdiwang tayo, tagumpayin natin, narating ang bagong siglo. Buwakenyo, sumulong tayo, kasaysayan, inspirasyon, at magiging sandigan. Ginawa po mag-aalay ng bulaklak ang Sangguniang Bayan ng Buwak. Magdiwang tayo, tagumpayin natin, narating ang bagong siglo. At susundan po ito ng munisipyo
ng empleyado ng munisipyo ng Buwak. Ito po ang mga employees ng municipality. At magiging sandigan, mabuhay tayo, Buwakenyo. On behalf of the Municipal Government of Buwak, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga empleyado, lahat po ng mga asosasyon ng mga opisyal ng bayan na lumahok sa ating pagdiriwang ngayong umaga. Muli po, nagpapasalamat po ang Sangguniang Bayan ng Buwak at ang munisipyo ng Buwak sa lahat po ng mga kidalo, Sangguniang Barangay, Sangguniang Kabataan, lokal na pamahalaan pambayan, panlalawigan, mga tanggapang pangnasyonal, mga pampubliko at pribadong paaralan, mga samahan at pribadong organisasyong sibiko, non-government organizations at sambayan ng Buwakenyo. Maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang ating alituntunin. Muli po, ako po ang si John Joseph Magkada, guro ng Panangipunan. Maraming salamat po at malayang araw po sa ating lahat. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahalagang ilan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at lakas, kagandahan at talento. Ang makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Sambayanang Buwakenyo, makialam at makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry on Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carrion, tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon dito sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Carry on Air. Maraming salamat po sa inyong lahat
Sulong Buwak, carry on, mahal na mahal ko po kayo.